Bakit hindi ka umuunlad? Maaaring meron kang ginagawang mali sa iyong buhay. Maaaring meron kang hindi ginagawang tama. Amen? And what are these things that you're doing wrong? That is why God is displeased with you. Una, baka naman sinisisi natin yung ibang tao. Pag hindi tayo umaasenso sa ating buhay, pag hindi tayo umuunlad, di ba ang unang-unang nararamdaman natin? Sumasakit yung loob natin. Nagagalit tayo. At pagkatapos, tinitignan natin yung mga matatagumpay na tao, yung mga successful na tao. At naiinggit tayo sa kanila. At sinisisi natin sila. Kaya hindi tayo umaangat sa buhay. Pag nakakita yung mga tao ng isang magandang sasakyan, pansinin nyo kung ano reaction nila. Marami dyan nagagalit. Sinasabi, ang yabang-yabang niya. Talaga ba? Mayabang yung tao? Bakit galit ka? Ano bang ginawa ng taong may maganda sasakyan sa iyo? Di po ba? Pag merong kang kaklase na matalino, di ba? Binubuli nyo, sinisiraan nyo. Bakit? Ang totoo, naiinggit ka sa kanya. Amen? Merong mga iba, sinisisi nila yung kanilang mga kapatid. Bakit naghihirap daw sila? Kasi matakaw daw sa kayamanan yung kanilang mga kapatid. Hindi sila tinutulungan. Talaga ba? Be careful when you blame others for your misfortune. Why? Because when you blame others, you avoid the truth about yourself. Tandaan niyo po yun. Bago sumama ang loob mo sa iba, bago mo sila sisihin, bakit hindi ka umuunlad sa iyong buhay? Tignan mo muna ang iyong sarili. Baka meron kang hindi ginagawang mabuti. Baka meron kang pagkukulang. At anong madalas ang pagkukulang natin? Ito, inuuna natin ang ating sarili, hinuhuli natin ang Diyos. Anong ibig sabihin ng salitang unlad? It is an acronym. Tandaan niyo po ito. Ang ibig sabihin ng unlad ay unahin natin lagi ang Diyos. Kung uunahin mo ang Diyos palagi, uunahin ka din ng Diyos sa iyong pangangailangan. Nakita natin po yan dito sa napakagandang kwento ni Cain at ni Abel. Bakit daw nagustuhan ng Diyos yung alay ni Abel kesa dun sa alay ni Cain? Kasi sabi ng ating pagbasa, yung unang bunga, yung unang alaga ni Abel, inalay niya sa Diyos. Yung pinakamaganda, pinakamabuti sa kanyang mga alaga, yun yung binigay niya sa Diyos. Habang si Cain, ang binigay niya sa Diyos, yung isa lang parte ng kanyang inani. Anong ibig sabihin? Cain did not offer his first fruit to God, while Abel offered his first to God. That is the difference. Bakit mas nagustuhan ng Diyos yung binigay ni Abel? Kasi nakita niya na una siya sa buhay niya. Habang si Cain, inuna niya yung kanyang sarili. Umani siya, siya'y nagtago ng para sa kanya. Yung sobra ng kanyang ani, yun lang yung binigay niya sa Diyos. Kaya nga hindi masaya ang Diyos dun sa binigay ni Cain. Pagkatapos, siya pa yung merong lakas ng loob na magalit sa Diyos, na magtampo. Anong ibig sabihin ng pag-aalay unang-una sa Diyos? Pinapakita mo na mayroon kang pananampalataya sa Kanya. Isipin niyo po, yung unang anak ng alaga mo, ibibigay mo sa Diyos. Hindi ka nakakasigurado kung meron pa kayang susunod na lalabas. Di po ba? Pero bakit kahit na hindi sigurado si Abel sa kung anong mangyayari sa buhay niya, binigay niya sa Diyos? Kasi naniniwala siya, hindi siya papabayaan ng Diyos. Habang si Cain naman, ginawa niyang lahat, sinecure na niya yung kanyang sarili. Mas nagtitiwala siya doon sa kanyang kakayahan kesa sa kapangyarihan ng Diyos. Bigyan man ako ng Diyos o hindi, wala akong problema. Kasi nag-ipon na ako para sa akin. See the difference? Bakit mas pinagpala si Abel kesa kay Cain? Dahil binigay ni Abel unang-una ng bunga ng kanyang kapaguran sa Diyos. Binigay ni Abel pinakamabuti, pinakamaganda
sa Diyos. Huwag natin tularan si Cain. Tularan natin si Abel. Amen? Have you offered to God the first fruits of your labor, of your sacrifices, of your toil? Subukan niyo po. Pag kayo ay nakatanggap, unahin niyo ang Diyos at makakaranas kayo ng milagro sa inyong buhay. Subukan niyo po yan sa inyong sweldo. Pag kayo ay nakatanggap ng pera, hatiin niyo, isantabi niyo, ialay niyo agad sa Diyos. You can give it to your church, you can give it to the poor, you can give it to people who needs it the most. You will experience a miracle. Bakit pera ang kailangan ialay natin sa Diyos? Kailangan ba niyang pera? Hindi po. Pero tandaan niyo po ito. Ang pera, salamin yan ng puso ng tao. Di ba mababasa niyo po yan? Sa Ebanghelyo, si Jesus siyang nagsasabi, where your heart is, there your treasure will be. Your heart reflects your treasure. The treasure that you hold reflects your heart. Kaya nga, pag binibigay mo sa Diyos yung iyong pera, ari-arian, di naman niya kailangan yan eh. Ang sinasabi mo, Panginoon, ito po ay parte ng aking puso. Ito po galing sa akin. Taos puso, iniaalay ko sa inyo. Nagpapasalamat ako at naniniwala ako na dadagdagan niyo pa, hindi niyo ako papabayaan, tutulungan at tutulungan niyo ako. Amen? Subukan niyo po. Walang mawawala sa inyo. Merong panganda, dagdag eh. Tignan yung ginagawa niyo. Tagal-tagal na. Hinuhuli niyo ang Diyos. Pero, umuunlad ba ang buhay niyo? Di ba hindi? Dahil anong turo din ni Jesus? Seek first the kingdom of God and everything will be given to you besides. Meron po akong kakilala. In-invite po siya na mag-serve sa parokya. Kaya lang nagpa-excuse. Kasi daw, busy, maraming project, maraming ginagawa, baka hindi malugaran, mabigyan ng panahon yung pagsaserve sa simbahan. Hinayaan naman po ng pare. Alam niyo po nangyari, unti-unti nawala yung mga project hanggang na-bankrupt, bumagsak yung business. Hindi nagkaroon siya ng oras. Gumawa ng paraan ng Diyos para magkaroon na siya ng oras sa pagsaserve, paglilingkod sa simbahan. Bumalik, naglingkod, nagbigay ng oras. At anong nangyari? Bumalik paunti-unti yung project, yung business, yung negosyo. Tignan nyo na po, pag hinuli mo ang Diyos, mahuhuli din ang grasya sa iyong buhay. Unahin mo ang Diyos, palaging mauuna ang grasya sa buhay mo. Makakatanggap at makakatanggap ka. Kung anong bunga ng pagod mo, unahin mong ialay sa Diyos. Bakit binibigay mo sa Kanya? Yan na yung pamamaraan mo, sinasabi mo sa Kanya, Panginoon, nagtitiwala ako sa iyo. Ito galing sa iyo at alam ko na bibigyan at bibigyan mo ko, pupunuin at pupunuin mo ako. Alam ko sa aking pananampalataya, hindi mo ako mababayaan. So offer always the first and the best fruits of your labor to God. And see, you will experience the best of His grace in your life.